So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, no, minsan nakakasawa na rin po talaga pag-usapan si Sarah. Pero pag ganitong katanga, ang sarap niya pong murahin. Di ba? Ang tanga-tanga niya po talaga dito. Ito yung example, mga kababayan, na wala na po siyang habas. Kahit po mali-mali na yung sinasabi, kahit fake news na po yung sinasabi niya, wala na po siyang pakialam. Ganyan na po ang ugali ni Sarah ngayon eh. Wala na po siyang pakialam kahit ano man ang sabihin niya. Ito yung pinakamalupit niyang ginawa ngayon. Actually, ngayon nangyari to eh. Yung sabi dito, ayon kay VP Sara, ginamit ang ICC issue kay FRRD para pagtakpan ang insidente sa Amerika na kinasangkutan ni First Lady Lisa Marcos. So ano ba yon? So ano ba yung kinakasangkutan ni First Lady Lisa Marcos sa Amerika na sinasabi ni Sara Duterte? Ito po yung naaresto daw po si First Lady Lisa Marcos na gumagamit ng droga. Kasi meron silang kasamang namatay sa hotel. So iniimbestigahan daw si Lisa Marcos kung saan galing yung droga, kung totoo ba na nagko-cocaine sila nung panahon na yun sa loob ng hotel. Kasama daw si Lisa Marcos na nagko-cocaine doon. At syempre, yung source yung source dito, wala. Sila lang. Bobo talaga tong mga to, no? Bobo ka talaga. Doon sa mga bobong mga DDS, no? Kung meron pang mas masakit na salita doon sa word na bobo tsaka tanga o baliw o siraulo, ayun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ganun ko kayo gustong i-describe. Ayun po, Denzabel, maraming salamat, no? O, di ba? Si Sarah ay isang halimbawa ng toxic na nilalang magka-level sila ni Eden. Si Eden, si Claire Eden Contreras. So ngayon ito. Yung source, trust me. Okay, sige. So ngayon, merong video dito. Ito, may video dito. Para mas mainis tayo lalo. Panoorin natin yung katangahan ni Sarah. Para mas lahat tayong mainis. Uy, nasa inyo comment, hindi ko mabasa yung comment. Okay. So, sige. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At meron daw krimen sa Estados Unidos. Meron daw siyang krimen. Okay. kanina doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Ang police report, baka ng ina ka. Visit na to. So, ang sabi ni Sara Duterte, meron daw police report. So, nasan yung police report? Ano yung police report bunganga mo? Ha? Tignan mo nga itsura mo, puta, nanggigitata ka na, mukhang may putok ka na ata dyan kakalakad mo. Tingnan nyo mga kababayan, si Sara, tingnan nyo, tingnan yung itsura, ito, nakakampanya lang siya dito. May putok na siya mga kababayan. Mukhang hindi na pa siya naliligo ng isang linggo. Maligo ka muna bago ka magkalat ng fake news. Tingnan nyo si PBBM mga kababayan ha. Si PBBM, nakakampanya. Di ba? Nagpapawisan. Pero mukhang fresh pa din. Di ba? Kasi ako nakita ko si PBBM nung kampanya. Nung nakakampanya po si PBBM, una, fresh yan, ipapasok yan, fresh, di ba? Tapos, pag nasa stage na yan na, sisigaw-sigaw na yan, ang dami na sasabihin yan. Nagkikitata na sa pawis na si PBBM, pero mukhang fresh pa din. Ito si Sara Duterte, no? Mukhang mabantot na nga, nakakalat pa rin ng fake news. Di ba? Tingnan mo na naitsura niya dito. Ang asim siguro na kilikili itong hayop na to. Bago magkalat ng fake news, lesson number 1, maligo ka muna. Ha? Kaming mga lalaki, okay lang. 3 days kami hindi maligo, okay lang kami. Ikaw, busy presidente ka Kababae mong tao, walang yaka, mukha kang mabantot. Tapos kakalti pa ng fake news. Tingnan niyo naman, no? Di ba, ganun yung babae, di ba? Siyempre, babae, harap sa camera yan, dapat yung mukhang fresh. Di ba ganun yung mga babae, di ba? Ito, hindi na nga nag-ayos, nagkalat pa ng fake news. Walang yaka to. Sige. Continue. Ang pangalan ni First Lady.
Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay Saan yung police report? Ayun ang gusto kong malaman kay Sarah. Nasaan yung police report na sinasabi mo? suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Ayun, okay. So, tingnan nyo ha, tanga-tanga din ito, no? Okay. So, nangyari po kasi yung sinasabi nilang namatay na tao, March 8. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ang lupit ha. March 8. Okay, hindi, para may reference tayo. Tingnan natin na, March 8 yan eh. So may sinasabi siyang namatay na tao, di ba? So, ito po yun. Si Paulo Tantongco po ito. Paulo Tantoco. Okay. Ito yun eh. So, si Paulo Tantoco, mga kababayan, namatay siya ng March 8. Kung hindi ako nakakamali, March 8 o March 9, basta March 8, ganyan. Mga ganyang araw. Nahuli po si Duterte, March 11. So, ibig sabihin, di ba, nakahanap ng eroplano yung gobyerno, na meeting ng gobyerno yung buong ahensya kung paano arestuin si Digong. Tapos sakto si Digong na sa Hong Kong. O di ba? Sakto na si ICC naman may arrest warrant, tapos si Interpol naman meron ng request para arestuin si Digong. So lahat yung sakto-sakto. Lahat yung sakto? sakto sa pagkakataon? Nakuha niyo yung point? Sakto sa pagkakataon yung gano'n. Oh, naghanap lang kayo ng issue para na may maiba to. Napakalabo naman noon. Sobrang sakto. Sakto lahat ng pagkakataon. Tapos bilang, ay, nahuli si First Lady Lisa Marcos. O, gawa tayo ng kwento. O, huli natin si Digong. Paresto natin si Digong. Mga kababayan, ako naniniwala po ako, no? Yung pag-aresto po kay Digong, pinlano po yan ng matagal na. Hindi po yan pinlano na ngayon lang or hindi. Matagal na po yan, naniniwala po ako doon. Oo. Ewan ko, bubo talaga. So, by the way, mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Una sa lahat, wala ka nang respeto sa mga farmers. Di ba sabi ni Sarah, di ba? Yung binibentong NFA rice daw po, pagkain daw po ng hayop. Farmer po ng mga Pilipino yon. Doon po binili ng NFA yon. Oh, wala ka nang respeto sa mga farmer ng mga Pilipino, wala ka pang respeto sa mga namatayan. Bastos ka talaga. Di ba? Hindi ka sira ulo, bastos ka. Namatay na yung tao, at wala naman kayong ebidensya na ito po ay namatay sa droga, ginawan mo ng chismis na naman. O, di ba? Paano pa sinigong namatay? Bastusin namin, matutuwa ka ba? Hindi nga, di ba? Actually, golden rule mga kababayan, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Ito mga kababayan, si Paulo Tantoco, businessman po yan, may-ari ng Rustan. Di ba? Ang kinamatay po, base po sa medical report, na natural causes. Ngayon, ang sabi ni Sarah, namatay daw to sa droga. So, bastos ka nga. O yung time kung mamatay si Digong, babasusin ko, ewan ko lang kung anong mararamdaman mo. Oh. Walang yan to mga to, no? So ngayon, ang point dito, salakin mo yung fake news. So ngayon, kung nahuli nga po itong si First Lady Lisa Marcos, nung March 8, na sinasabi nga nila, so nung March 14, nasa Pilipinas, March 13. March 13, nasa Pilipinas na po siya nun. Hindi lang yan ha, post niya to eh, oh. March 11, andun po siya sa Girl Scout. March 11 to ha. Si Digong nahuli rin po March 11. So wala kang pakialam sa mga ebidensya na hindi totoong nahuli si First Lady Lisa Marcos pero ibabagsak mo yung fake news mo. O diba? So ito pa, meron pa yun dito. Oh. So ngayon, nagsimula po kasi yung fake news na yan ni Sarah. Tsaka fake news ng mga DDS dito po kay Maharlika. Tingnan nyo ha. Ganito po mag-uusap po yung mga tangang mga DDS, no? Panoorin nyo to. Panoorin nyo to, tingnan nyo to.
nangyayari ito, may breaking news tayo. Breaking news daw. According to our source, napapasok lang. Attorney Glenn, So ito yung ito yung live stream po ni Glenn Chong at saka ni Hitad, ni Maharlika. Ito po yung araw po nung naaresto po si Digong. So tingnan nyo to. si Lisa Marcos ay na-hold dito sa Los Angeles at iniimbestigahan ng polis dahil nga sa pagka dun sa allegedly na namatay na kasama nila sa entourage na allegedly ay illegal na droga ang dahilan. Puro allegedly, wala namang ebidensya. So so dito kay Sara, so sinakyan mo to. Naniwala ka dito. So tanga ka din. Well, hindi naman nakakagulat yun. So, Karma sa kanya. Auntie Claire, karma sa kanya, pinahuli. Si Glenn Chong, isa rin tanga din to eh. Isa rin tong tanga eh. ano na kaya nangyari dito sa sa pangalan nito? Sa kaso niyang disbarment, no? yan. So, Karma sa now, kanya. Auntie Claire, karma sa kanya, pinahuli niya si Digong. Siya nahuli din sa LA. Investigation daw ngayon, mga LA. palangga, ayon sa ating live. Siya nahuli sa LA. Nahuli si LA, bakla kasi ako. Walang ya talaga, no? Nag-usap parehas tanga. Of course, under investigation si Lisa Marcos. Kaya ito, nangyari ito, brother, ito kay PRRD, nirelease ng No. So una, ang tanong dito, bakit nyo sinisisi si PBBM sa kaso ni ni Digong? Bakit hindi nyo sisisi si Trillanes? Si Trillanes yung umaamin eh. Sabi ni Trillanes, ako yan eh. ako yung nagkaso diyan eh. Bigyan niyo naman ako ng credit. Ewan ko dito sa mga bobong mga videos talaga, no? Laki nila sinisisi si PBBM. May kasalanan daw kung bakit daw hinuli ng ICC si Digong. Si Trillanes yung umaamin. Siya nga daw. Ayaw yung ayaw yung, di ba? By the way, no? Well, sana si Tad sana ma-arresto din tong hayop na to. Di ba? So, ako lang. So, kayo mga kababayan, no? So, anong masabi nyo nga dito sa katangahan nga po na ginawa nga po ni Sara? Isipin nyo, nagbanggit siya ng police report, wala naman siya pinakita. Di ba? Nagbanggit siya ng merong white substance na nakita base sa police report, wala rin siyang ebidensya. So, ano yun? Gawa-gawa nyo lang. So, tama yung sinabi nga po ni Yussi Claire Castro na sana bilang Vice Presidente, sana taasan mo naman yung level ng argument. Di ba? Sana taas-taasan mo kasi Vice Presidente ka eh. Dapat yung argumento mo sana mataas. Eh nga lang hindi eh. Habang patagal na patagal, pabubo ka ng pabubo. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, and then next topic tayo. Ito